Kabayan, maligayang pagbabalik ho sa Weather Pinas. Ngayon ho ay itinaas na ang wind signal number 4 sa ilang bahagi po ng Mindanao. At patuloy pa pong lumalapit itong pinakasentro at mata ng Bagyong Tino. Inaasahan din po na ito'y lalakas pa sa mga susunod po na mga oras. So ngayon po, alamin muna natin yung pinaka-latest na detalye natin at yung mga lugar po na susunod na mga madadaanan ng Bagyong Tino. Bago ho tayo magpatuloy, baka naman pwede nyo i-like yung video natin. Malaking bagay at suporta na po yun sa atin. Sa pinaka-latest po na update natin, inayin na rin sa pagkatala ng Pag-asa, ang Bagyong Tino po ay huling namataan na mayroon pong layo na 235 kilometers east of southeast of Giwan, Eastern Samar. At ito po ay nagme-maintain pa rin ng lakas sa 120 kilometers per hour malapit po sa sentro or sa may gitna. Ito po ay nasa typhoon category na para sa mga hindi nakakaalam. May pagbugso po na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ang present movement niya po or pagkilos niya pa-westward naman sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung napapansin niyo, mabilis yung pagkilos niya pa-westward, kaya naman inaasahan na yung intensification niya o mabilis ang paglakas niya ay nangyayari. Nangyayari yan usually kapag mabilis po yung kilos or movement po ng bagyo, kahit anong bagyo po yan. Kaya hindi nakakapagtaka, itinaas ang wind signal number 4 sa ilang bahagi po ng Mindanao. So ngayon, ang signal number 4 natin ay nakataas po sa Dinagat Islands, kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island. Pag signal number 4 natin, meron niyang warning lead time na 12 hours at merong bilis ng hangin na umaabot sa 118 to 184 kilometers per hour po. Inaasahan na hindi na yan aabot sa signal number 5. Kasi nga po, typhoon category, signal number 4 talaga yung kanyang lakas ng hangin na maidudulot. Ang signal number 3 natin nakataas naman sa ilang bahagi po ng Visayas at meron din mga lugar sa Mindanao. So sa Visayas area, ang signal number 3 nakataas po sa southern portion po ng Eastern Samar. Kasama na rin po ang ilang bahagi ng central at southern portion po ng Leyte. Southern portion ng Samar, kasama rin yan sa signal number 3. Kasama sa signal number 3 ang Southern Leyte at central portion po ng Cebu. Including Camotes Island, kasama rin sa signal number 3. Eastern portion po ng Bohol. Yang mga lugar po na binanggit ko, ngayon ay pinag-iingat po sa banta ng hangin na dulot po ng signal number 3 na may bilis na umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Meron namang warning lead time ang signal number 3 na 18 hours. Ibig sabihin, sa loob ng 18 hours, dyan po mararamdaman or mararanasan ang signal number 3. Samantalang, nakataas din ang signal number 3 sa ilang bahagi po ng Surigao del Norte. Sa warning signal number 2 naman tayo, nakataas po sa ilang bahagi ng Luzon. So makinig ho, samahan nyo muna ako sa saglit na minuto lang naman ito. Southern portion po ng Masbate ang apektado sa Luzon ng signal number 2. Dahil po yan sa trap or extension po ng hangin ng Bagyong Tino. Sa Visayas naman, ang signal number 2 nakataas sa central portion po ng Eastern Samar. Kasama rin po, mga kaibigan, ang central portion po ng Samar, yung mga lugar po na yan, apektado ng signal number 2. Daris po ng Bohol, daris ng Leyte, Biliran, daris po ng Cebu, kasama ang Bantayan Islands at northern and central portion po ng Negros Oriental. Kasama rin sa signal number 2 ang Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo, southern portion po ng Aklan. Yung mga lugar ho na yan, apektado ng signal number 2. Kasama din ang southern portion po ng Antique. Yung mga lugar na yan ay makakaranas ng 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin at merong warning lead time na 24 hours. Sa Mindanao naman, ang signal number 2 ay nakataas po sa northern portion po ng Surigao del Sur. At kasama rin ang northern portion po ng Agusan del Sur. Yung mga lugar ho na yan. Kasama rin ang Camiguin sa apektado po ng signal number 2. Ang signal number 1 naman natin, nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Actually, malawak talaga yung nasasakop ng Bagyong Tino. Kaya nga po, itinuturing siya sa isa sa pinakamalakas din na bagyo ngayong 2025. Sa Luzon, apektado ng signal number 1 ng Albay, Sorsogon, daris po ng Masbate, including Ticao and Burias Island. Southern portion po ng Quezon, southern portion po ng Marinduque, kasama rin ang Romblon, central at southern portion po ng Oriental Mindoro, kasama rin ang signal number 1 apektado ang central at southern portion po ng Occidental Mindoro, northern portion po ng Palawan,
including Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayan Silio Islands. Yan yung mga apektado ng signal number 1 sa parte ng Luzon. Sa Visayas naman, signal number 1 sa Northern Samar, the rest po ng Eastern Samar, the rest po ng Samar, ilang bahagi ng Negros Oriental, the rest po ng Aklan, at the rest ng Antique, including Caluya Islands. Signal number 1, yung lugar na yan. At sa Mindanao naman, apektado ng signal number 1, the rest po ng Surigao del Sur, the central portion po ng Agusan del Sur, yung mga lugar na yan, malalawak ho yan. Kasama rin ang northern portion po ng Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Norte. Mga lugar na yan ay mag-ingat sa signal number 1. So, hindi naman malakas ang signal number 1, pero may mga intensification or bigla ang paglakas po tayo na kino-consider. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. So ngayon, aalamin naman natin yung mga susunod na lugar na muling madadaanan ng bagyong Tino bago pa lumabas ng ating Philippine Landmass or ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamayang gabi ho ng alas 11 ay nasa coastal water na po ng Cagdianao, Dinagat Islands ang bagyong Tino at nasa typhoon category pa rin. Pagdating naman po ng alas 11 po bukas ho ng umaga, nasa vicinity naman ng Murcia, Negros Occidental ang bagyong Tino at nasa 150 km per hour ang lakas ng kanyang hangin. Pagdating naman po bukas ng alas 11 ng gabi, nasa coastal water po siya ng Cuyo Islands. Yan yung mga lugar na kung saan maglalandfall po ang bagyong Tino, no? I-take note po natin. At kailan ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino? Sa ating tinatawag na track and intensity forecast, lalabas ng ating parang bagyong Tino pagdating pa po ng November 6, sa ganun po na alas 11 ng umaga, 710 kilometers west of Coron, Palawan, outside Philippine Area of Responsibility. So kahit naman lumabas na ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino, yung extension or trap ng kanyang hangin, patuloy pa rin pong makakaapekto. So talagang meron tayong nakikita mga senaryo dito na magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan hanggat hindi pa nawawala sa ating weather radar o system ang bagyong Tino. Dahil po sa bagyong Tino o Typhoon Tino, may heavy rainfall warning tayo. Ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan natin sa Eastern Samar, Southern Leyte at Dinagat Islands. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan naman ang aasahan natin sa Surigao del Norte, Northern Samar, Sorsogon, Biliran, Samar, Cebu, Bohol, Camiguin at Agusan del Norte. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Misamis Oriental, Surigao del Sur, Negros Occidental, Siquijor, Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Catanduanes, Romblon, Aklan, Masbate, Romblon, Palawan, Marinduque, Oriental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani, Lanao del Sur at Guimaras. Ang daming lugar ho at mag-ingat ho tayo. Basta yung sinasabi ko po ng mga lugar, dapat po ngayon ay naka-alerto po tayo kasi possible na itaas ang red alert sa mga lugar po na yan. So bukas naman ng hapon po hanggang sa Wednesday ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan natin sa Negros Occidental, Aklan, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique sa may Cebu. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Samar, Biliran, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Romblon, Siquijor, Oriental Mindoro, Masbate, Negros Oriental at sa Palawan. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Catanduanes. Ito, Bandang Luzon po ito. Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Batangas, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. By Wednesday naman ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, November 6, ay meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Palawan. So, ang heavy rainfall warning natin nakataas dahil din sa shear line. Bukod sa bagyong Tino, may shear line din tayo nakakaapekto. Ito po, ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, moderate to heavy rain sa merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. By tomorrow ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, moderate to heavy rain sa merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon,
November 6, moderate to heavy rains ang aasahan na mayroong 50 to 100 mm na dami ng pag-ulan sa Aurora at sa Quezon. Kaya kung lalabas kayo ng mga bahay ngayong hapon hanggang bukas po, ugalin magdala ng payong jacket, kapote, panlaban ho sa mga bigla bugso ng mga pag-uulan. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. At mamaya meron ulit tayong update sa lagay ng panahon sa Typhoon Tino. Patuloy tayong mag-monitor, no? At maging ligtas. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.